Magsasampa po ng kaso ang Philippine National Police dito po sa mga supporters ni Kibuloy na umepal dyan sa pagsiserve ng warrant of arrest dyan po sa Davao. Actually, naging magulo yung dyan, yung pagsiserve ng warrant of arrest dahil ginagawa lang naman ng kapulisan ang kanilang trabaho na mag-serve ng warrant sa mga properties ni Kibuloy para ma-aresto ito at managot sa batas. Yun lang ang purpose dyan eh. Pero hindi natin alam, may nag-tip siguro sa mga followers ni Kibuloy na may papuntang operatiba at humarang dito sa pagsiserve. At yung iba, inatake pa ang mga pulis. Nako, gagantihan kayo ngayon ng PNP. Sasampahan kayo ng kaso. O yan o, nasa balita na ito ka-coffee ng ABS-CBN. Basa sa balitang ito, no? PNP to file charges versus Kibuloy supporters for trying to attack cops. Yan ang mahirap sa atin. Ano yan? Dahil yung sinusuportahan ninyo, ang kinakampihan ninyo, in this case, si Kibuloy, ang gagawin ng pulisya ay mali. Di ba sino ba ang nasa mali? Sino ba ang may warrant of arrest? Sino ang may pananagutan sa batas? Di si Kibuloy, bakit ganyan ang gagawin ninyo? The Philippine National Police said Wednesday it would file obstruction of justice charges against 6 individuals for allegedly trying to assault police officers who attempted to serve warrant of arrest against Pastor Apollo Kibuloy and 5 others dyan po sa Davao City ngayong araw po ng Linggo. Tama. Kasi alam mo, kung hindi masasampulan yan, hindi sasampahan ng obstruction of justice. Ang obstruction of justice ka-coffee, halimbawa, ayan, magsaserve ka ng warrant, no? Pinipigilan mo o ino-obstruct mo, hinaharang mo yung pagsaserve ng kung ano ba yan. Kasi o merong isang krimen, nasa crime scene, no? At tinanggal mo yung mga ebidensya o posibleng ebidensya, nilinis mo yung crime scene, etc. para may pagtakpan ka. Ayan, obstruction of justice yan. So yan po ang isasampa dito sa mga supporters ni Kibuloy, sa mga fans ni Kibuloy na humarang dito sa kapulisan na magsiserve lang sana ng warrant of arrest. PNP spokesperson and public information chief si Colonel Jean Fajardo said that despite observing maximum tolerance during the operation, some officers were on the receiving end of a water cannon attack by Kibuloy's supporters. Kung napanood ninyo yung video, magtataka ka, di ba? Imbes na yung otoridad na mag-spray ng bombero, ng tubig ng bombero, ang mga pulis pang binonggo ng bombero nito mga supporters ni Kibuloy. Tingnan mo nga naman, di ba? Tama ba yun? Siyempre, kasalanan ng pulis. And then, but again, maximum tolerance, siya nakautos sa pulis siya. Wala ka naman nakita may mga dala ng baril doon, di ba? Kasi yan ang ano nila dyan eh. Meron man, pero nakakonsilo, nakatago, no? Ang mangilan-ilan dyan, lalo na yung mga humaharang, hindi sila mga armado dyan. Kasi yun nga, in-implement nila itong maximum tolerance. Pero meron pa rin naman, yung ibang officers, may nakita tayo, may mga kargada din. Nakita naman natin sa mga lumabas na video kung paano binatter cannon. Para mga China ito eh. May pinagmanahan itong supporters ni Kibuloy eh. Ginagaya yung pag-water cannon attack eh ng China sa barko ng Pilipinas. Ganon din ang ginawa nila. Siyempre, idol ng China oh. Nag-water cannon, ng mga bubero, binomba ng tubig ang kapulisan natin na supposedly mag-implement ng WAS or warrant of arrest dyan sa Kingdom of Jesus Christ or Kingdom KOJC compound. And yet nakita nyo rin kung paano naging kalmado yung ating mga pulis. In fairness, chillax yung ating mga pulis dyan. Hindi sila ganoon tawag dyan, tawag dyan, yung kapusok. Hindi sila ganoon kapusok dyan sa sitwasyon na yan. And then, iba talaga itong mga tao na ito. Hindi sila gumante at naging mahinahon sila dahil yun naman ang kabilin-bilinan ng ground commander to exercise maximum tolerance. Kahit minsan mapupuno ka na, maiinis ka na sa ginagawa ng mga taong ito, pero maximum tolerance pa rin. Hinayaan nila hanggang maubos na yung tubig ay hindi sila gumalaw doon, hindi sila gumante at hindi nanakit. I want to take this opportunity na manawagan doon sa mga supporters and followers ni Pastor Kibuloy na sana ay respetuhin natin ang legal process, sabi po ni Colonel Jean Fajardo. Tama, diba? Sino ang may problema? Si Kibuloy may problema dyan. Siya yung dapat humarap sa batas. Diba? E din ito, ginagawa lang ng pulis siya yung kanilang trabaho, ganyan ang gagawin ninyo ngayon dyan. Diba? O paano ngayon yan? Fajardo added that some KOJC supporters allegedly use minors to try and block policemen from serving the warrant. So biruin mo, oh. Gagamit pa kayo ng minors o gagamit pa kayo ng mga bata para ipangharang sa mga pulis. Tama ba yan? Siyempre, yung pulis, mas lalong makukonsensya yan. Bata yan eh.
Alam naman patulan ng pulis yung bata. O pag ginawa naman ng pulis yan, edi masama naman ang imahe ng Philippine National Police dyan o ng PNP dahil pumatol sa bata. Tama ba yan? O ang style nila, gagamit ng bata. Kung hindi bata, babae. Iba rin no? Nakalulungkot na doon sa area ng Glory Mountain ay may mga bata po pinangharang doon sa ating mga tauhan. Sana nakikiusap tayo sa mga magulang ng mga batang ito na alalahanin din natin. Tayo dapat ang unang pumuprotekta sa ating mga maliliit na anak. At kung nakikita nyo doon sa video, ang talagang pinangharang ay mga bata na one way or another nasaktan. Batawan ng Diyos ay wala namang major injuries tayong naitala, sabi po ni Colonel Jean Fajardo. Biruin mo ha, grabe ang style ninyo ha. Mayroon tayong na-invite sa police station na 6 na kalalakihan at for your information also inattack din yung ating mga kapulisan doon. May 17 bolos tayong na-recover doon. Biruin mo, may mga armas oh. Tapos gusto nyo 5 lang yung mag-serve. Isa lang yung mag-serve. Hindi kinuyog nyo na yung pulis na mag-serve na yan. So natural lang na marami. May mga bolos, alam mo yung bolo ka-coffee, yung parang itak no, na mga parang pakaret style itak no. May 17 bolos tayo na-recover doon at talagang sinaktan yung ating kapulisan pero hindi gumanti. Mayroon pa tayong na-recover na isang marble gun na kung yan ay pinutok sa ating mga pulis, this would somehow sustain yung major injuries kapag tumama yung sa mata or sa katawan and this will cause some more injuries. At in spite of that ay hindi pa rin gumanti ang ating mga kapulisan dahil yun talaga yung bilan. Maximum tolerance tayo, sabi ni Colonel Jean Fajardo. Sino may kasalanan dyan ngayon? The PNP said it would file charges against persons who tried to assault police officials or police personnel, 6 of whom were later taken to the police station for questioning. Doon sa mga nandoon sa KOJC compound, particularly yung mga nag-water cannon, ay wala na pong planong magsampa ng kaso ang PNP. Kausap natin yung PRO 11, but doon sa nangyaring insidente, doon sa Glory Mountain, kung saan may mga talagang attempt na atakihin yung mga pulis natin, so yung 6 tayong dinala sa station, pero kinasuhan lang natin ang ilang detalye, pero nirelease din natin, pero we intend to file through regular filing for obstruction of justice, sabi ni Fajardo. Tama lang. Alam mo ka-coffee, kung hindi magpa-file nitong obstruction of justice, mangyayari at mangyayari yan. Mauulit at mauulit yan. Yung ginawa nila dyan sa Glory Mountain, every time na magsuserve ng warrant of arrest, ipangaharang ang bata o kukontrahin ng pulisya. Paano magagawa ng mga pulisya yung kanilang trabaho dyan? Kung haharangan nila yan. Mangyayari at mangyayari yan every time. Kaya dapat may masampulan dyan. At sa mga supporters ng Maliki Buloy, please, huwag nyo nang idamay yung mga bata. Huwag nyo nang idamay yung mga babae. Diba? Alam nyo yung weak Yun ang ilalagay ninyo dyan. Siyempre, para makonsensya ang pulisya. At siyempre, ang pulisya, common sense naman yan. Dahil ang utos sa kanila, maximum tolerance, hindi nila bibirahin yan. Diba? Sabi ni Sara, karapatan daw ni Kibuloy na tama proseso sa paghuli. Pero sa West Philippine Sea, no comment. Exactly, exotic stalker. Wala tayong marinig na komento niya dyan o statement sa issue ng West Philippine Sea. Pero kay Kibuloy, na may pananagutan sa batas, meron siyang official statement. Rolando Domingo, iniingatan ng Panginoon ng mabuting Pangulo na nagmamahal sa bansa, mabuhay ka Pangulong PBBM. In fairness, pumapabor kay PBBM ang mga nangyayari sa kabila ng mga pangbabash ng mga taong ito. Sampulan para matauhan, sabi ni Leonardo Tigas. Exactly. Annalyn Swelto, Lods, naniwala kaya sa Diyos, sa sarili mo, sino may tama ay mali? Tama bang manghusga nang wala tayong alam, sabi ni Annalyn at Swelto. Yan po ay isang malaking tanong din sa mga DGS. Tama bang husgahan si PBBM na bangag at kung ano-ano pa mga aligasyon? Yan ay isang malaking tanong din sa kanila. No? Embodiment of hypocrisy talaga mga supporters ni Kibuloy, sabi ni Entrepman. Buti na lang nakapagpigil mga SAF, kudos sa kanila, Kasulet Malonzo. In fairness ang galing ng mga pulisyan na serve natin dyan, nakita rin natin yung video kalmado sila chillax lang sila dyan hindi sila, hindi sila ganun ka-agresibo na gantihan itong mga nag-water cannon sa kanila, yung humarang sa kanila. Ma'am Merlinda Pimentel Vicente, nakikinig sa atin sa Facebook, kay Ma'am Mercy Tampoy Carbe, shoutout po sa inyo, kay Sir Rolando Tika. Thank you for tuning in sa Facebook. At mga nakaantabay sa ating ka-coffee na nasa Facebook, baka hindi pa po kayo nakapag-kape dyan, kuha na kayo ng kape. At kung nasa Facebook po kayo, please like ka-coffee, please like lang po yung video natin, like or follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo,
ay click lang po ninyo ang subscribe at sige, kuha na kayo ng kape at ilagay ang inyong komento, ang inyong reaction dyan sa ating comment box no, para mabasa rin po ng iba nating ka-coffee. Ano to? Sinasabi ni Sir Rolando. Ang mindset kasi nila, makapangyarihan pa si Mang Kanor at Kibuloy, kaya ganyan sila, kawalang hiyang lumaban sa pulisya. Exactly. Kaya ganoon katapang no? Eh syempre, suportado sila. Tino mo si Sara Duterte, di ba? Naglabas ng official statement para ipagtanggol ito si, para ipagtanggol si Kibuloy. Malakas ang loob. Ito may bagong balita. Libre kapelot, sabi ni Alan Liswelto. Neil de Galvez, kinutya pa nila yung mga kasi hindi tinanggap ang ibinibigay nilang pagkain. O, nakita ko rin yan ka-coffee yun sa pagkain yan. At Teneng Verbo, maka-Diyos ko no, pero kontra sa mga gawa nila. Sana wag sumali pag di kasali sa warrant. Ayun yan, napapahamak to rin mga hindi dapat mapahamak, lalo na yung mga bata. Let's Talk Vlogs. Hello, ka-coffee. Good evening, sir. Kumusta ka na, ma'am? Long time no see sa comment section. Ma'am, Let's Talk Vlogs. Happy viewing po sa inyo. Thank you at nakapasyal po kayo sa ating channel. Sige, kuha lang kape, ka-coffee. Let's move on sa ating next topic.